Lacson. Dili pwede sa amo ang tambok. Ang waistline gikan sa 44 kinahanglan 34. Naadyo'y disiplina sa kaniadtong si Ping Lacson pa ang PNP chief. Mauka na ang inspirasyon nga mahatag ni Ping Lacson. Uy, Lampara, limpyuhan ako ni. Hala, Jenny! Sa imong wish, Mahintag mo na kong himsog ni anak na ako. makaubot-ubot, hatag na ko na. Niya ang Cerelac Sachet. Ala, perting gamaya. Kamay pero puno sa sustansya. Iron, protina, calories, vitamina, isagon. Para masigo sa iyang gamatoy na tiyan. Nahala sige, mubalik na ko sa lampara. Kasigo ka, anak. Di pa siguro na ako akong kaugalingon diri. Big nutrition for small tummies. 10 pesos SRP ra kada sachet. This product is not intended for babies 6 months of age and below. From Nestle. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa lab soap, hanap ko tulad ko, lalo't may pamilya ko. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit, magdulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Shield galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Nay, lahi-lahi nga supplements ang gipang inom sa pamilya. Gastos na. Anong lahi-lahi o kaya raman sa usa? Mag-United Home Multi-B. Ang multivitamins nga naay multi-benefits. Kay tatay, Ang makapalagsik sa akong lawas, Multi-B. kay Junior, Para abdi ko magduwa, Multi-B. kay Lola, Makapait sa among huna-una, Multi-B. kay ate. Para nindot mapupanit o buhok, Multi-B. Multi-B. Multivitamins with multi-benefits para sa tibuok pamilya. Gikan sa United Home. Vitamin B Complex is the generic name of Multi-B. Saan ka makakahanap ng Maximum Fluoride Protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo, sa toothpaste na ito. 4, 5, 6, nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand na nagkala, unique toothpaste. Kaya ng leading brand ang Unique na bibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa unique ka na malasasama. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang inyong lingkod, Mar Rojas. Hindi tama na marami sa ating mga kababayan ay walang malinis na tubig. Hindi makatao. Pinakuluan ko na nga yung tubig para lang may mainom ang anak ko. Nagkasakit pa. Fast forward natin ang programang Sagana at Ligtas na Tubig, kilalang Saling Tubig, para tuloy-tuloy ang agos ng malinis na tubig sa inyo at sa mahigit na 300,000 pamilya sa 400 munisipyo. Sa daang matuwid, kayo ang panalo. Malinis at ligtas na tubig inumin. Isang paglilingkod bayan ni Mar Rojas para sa inyo. Ang Salin Tubig ay isang pagpahalaga ni Mar Rojas para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Mauka na ang inspirasyon nga mahatag ni Ping Lacson. Sa kalisod sa kinabuhi, mga problema. Naadi ko, pero gipadakop ni Ping ang mga pusher sa mua. Salamat kay masaban akong kinabuhi. Mauka na ang inspirasyon nga mahatag ni Ping Lacson. Sa bawat round ng hamon, Han, naniningil na ng upa. sa bawat round ng problema, Tay, bayad yung tuition bukas ha. sa bawat round ng tagumpay, Your request for a raise? Approved! at sa bawat round ng pagsubok. But I want that report on my desk by 7 a.m. May isang round ng subok na. Ang Tanduay, may lakas ng 160 years ng pinaghuhugutan. Derek Ramsey po, naniniwala sa tibay ng loob, tibay Tanduay. Pampatibay ng loob, barkada. Pampatibay ng barkada, Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Si Bossing ito, sa Sitio 6, sinabihan ni Sandra si Sally na... Sa 6 pesos, 6 sa sulit ang tide 6. Sunod, sinabihan ni Sally si Sharon na... Sa 6 pesos, 6 sa sulit ang tide 6. Sinalubong naman ni Sharon sina Sarah at Susie at sinabing... Sa 6 pesos, 6 sa sulit ang tide 6.
Sa sobrang saya, sama-sama silang sumugod sa Suki Sari-Sari Store dahil... Sa 6 pesos, 66 sa sulit ang Tide 6! Todo puti sa new Tide 6. Bossing sa kaputihan. Suggested retail price ng Tide 6, 6 pesos lang. Daghana ang makapamatod sa ka-epektibo sa Koy Herbal Capsule. Ako si Paul Olivar sa Inayawan, Ardo, Cebu City. Sa 62 sa akong pangidaron. Kung ipamati, doon ako'y Almoranas. Ya, mura kalig hanap-hanap yun tayo ako pranaw sa pikas akong mata. Ya, ubo sipon. Kaya karon na nakainom na ko sa Koy. Pura mag na hayag-hayag na akong pranaw. Ya, sa Almoranas na wagyod na. Ang akong ubo sipon na wagyod. Ya, mauna nga, giminti na lang gina ko ang Koy. Ya, salamat kayo sa Koy. Koy Herbal Capsule, tag-2.50 lang. Ang Tabunaway Warrior Security Agency mohatag og dekalidad nga serbisyo sa pabantay sa kinabuhi o kabtangan. Giubanan sa ilang mga aktibong roving inspectors nga kanunay mulantaw sa mga gwardya adlaw o gabi. Anapod sila K9 Bomb Sniffing Dog Services ala sa dugang seguridad sa ilang mga kliyente. Kini gidumala sa mismong tag-iya kon General Manager nga si Vic Lingating, usa ka Certified Security Management Specialist kon CSMS o Port Facility Security Officer kon PFSO. Ang ilang opisina anamay mutan sa Zone 1A, Purok Sulunon, Barangay San Miguel ng Siyudad sa Iligan. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telepono numero 222-3805 o 302-0467. Sa dekalidad ng serbisyo, Tabunaway Warrior Security Agency numero 1. Kay ang kasayuran sa balaod, alang sa tanan. Legal information. Legal information. Uban ni Attorney Verd Kimco. Ang balaod, sukaranan, sa kalinaw o kalambuan. Igala, kumusta? Maayong buntag. Unsa na may kahimtang og status, sa kaso nga gipasaka sa mga biktima sa sendong, batok, sa mga opisyal sa kanhiayng administrasyon og daghan kanila, na pili pag-usab ug mao na karon ang nagdominar sa administrasyon samtang suspendido ang mayor sa kasong plunder, malversation, misuse of funds nagipasaka ngadto sa ombudsman tungod sa pagwaldas ug pagkahanaw nga wa ginabilin sa usa ka dako sa cash donations alang sa mga biktima sa bagyong Sendong niadtong tuig 2011 nga gipasaka ngadto sa ombudsman. Atong tubago na usab kining daghan kay mga pangutana nga miabot ngan hikanato sa nagkalain-laing modo, personal, tawag, text nga gustong masayod ug naunsa na ang maong sumbong. Isip usa sa mga abogado sa Call for Justice nga nagdangup og nagtabang ni ining mga biktima sa Sendong nga nagpasaka ni ining maong sumbong, sila si niyang Nini Amisola, Vic Sabadokia, Shirley Alimurin o uban pa nga mga nagasumbong atong obligasyon ang pagsaysay, pagpahibalo unsa na ang estado ni ining maong kaso pagkakaron. Daghan kay tag mga text nga nadawat diri lakip ning urgent kaayong text nga naghangyo unsay buhaton in taon nila usa kini ka empleyado sa usa ka establishmento diri nga in taon kuno usa man ni ka food chain apan ang problema wala gitawon mohatag sweldo insakto ang management ni ining adto kaniya, no? Ginagmay ra kay sweldo ihatag, halos dili na sila mabuhi bisan pa man grabe ang ilang trabaho. Ato na kining hangyo nga mga tulag sa Department of Labor aron isumbong kining tanan. Barugan gyud ang katungod aron sa ingon niana dita madaog-daog. Unsa nang estado sa kasong plunder ug ubang kasong kriminal ug administratibo nga gipasaka sa mga biktima sa Sendong, batok sa mga piniling opisyal ug uban pang mga opisyal sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ni adtong miaging administrasyon.
kinsa daghan kanila napili pag-usab og nagdominar sa administrasyon pagkakaron. Unsa nay kahimtang adto didto sa ombudsman? Ato kining tubagon, human niini. Objection, Your Honor. See you in court for damages. Yabag ka, Isko. Gawara-wara o gasyagit-syagit man kung kaniha. Pasag dilang ko tay, kay gabasa ko aning libro ni Atty. Verkim ko. Way man naog-daog kung way magpadaog-daog. Unsa ba di ay ng libruhan ni Atty. Verkim ko? Unsa may soda na? Kuyaw ka ining libruhan ni Atty. Verkim ko tay. Giiluhan ni ug balaod ug yanong lungsuranon. Na adinhi ang tanan natong katungod dinha sa balaod tay. Ug di na ta mailad ug madaog-daog pa. Bisan pobre tatay. Power gyapon ta. Mo na giingon tay nga vigilantibus et non dormentibus. Kuya, wagod anang libro ha. May hurim-hurim man. O niya, makoblanda na. Pabasaha ko rutana be. Ay di lang kay kanatay. Naapay laing bagong libro nga gisuwat si Atty. Verkim ko. Libro sa barangay. Giiluhan kini ug balaod sa malambuong barangay. Nindutal kay aning libro ha tay. Kung makabasa ta ani, lupigo na natong debate ang atong kapitan ug ang mga kagawad tay. Pagkanindot ng mga libruhan ni Atty. Verkim ko daw. Ma-MA na taane, Isko? Unsay MA tay? MA god, murag abogado. Isko? Isko? Hoy, Isko? Asa na kang amawa ka, ha? Nganong nibiyaan ni mong labanon? Asa na ang libro ni Atty. Verkim ko? Nganong imo lang gidala? Wa ka man lang ginako. 9262 ka na ko urong tawana ka. Day, taon day. Agoy tay. Antay baw silo. Haskang kuyawa tay. Diha na ka tay. Di makaya ning asawahan ni kay nakauna nigbasa sa libro ni Atty. Verkim ko. MA po dahil ng asawa ni mo do. Murag abogado. Ay di kay MA tay. LA pag yun ning asawa ha. Unsay LA? LA good. Labaw pas abogado. Duha ka mga bag-ong libro sa balaod nga binisaya. Balaod ug ang nganong lungsuranon. Ug balaod sa malambuong barangay. Sinulat ni Atty. Verkim ko. Mapalit din ning istasyon. Pa ug wala pa masugdi ang preliminary investigation sa kasong ipasaka sa mga biktima sa Sendong batok sa mga opisyales sa iligan nga responsable sa pagwaldas ug pagkahanaw niini. Pending pa didto sa ombudsman. Pending ug wala pa kini mahatagi og preliminary investigation tungod kay hangtod pagkakaron. Bisan milabay na ang 2 ka tuig, wala paghiyapon mapagawas sa Commission on Audit ang report o kopya sa Special Audit Report nga gipahigayon niini dinhi sa iligan. Subunato naanay audit nga gipahigayon ang Commission on Audit sa mga donasyon sa Sendong, pagtan-aw kung giunsa o pila gyud kini giunsa kini paggamit sa mga opisyal ngano nga wala kini kaabot ngadto sa mga biktima sa Sendong. Ang subo tungod kay hangtod pagkakaron wala gayud mo gawas ang resulta ni ini. Gipasapasa kini gikan sa sentrong buhatan sa Commission on Audit, sa Fraud Action Unit sa regional nga buhatan diha sa Cagayan de Oro City ug Nganhi. Maong ni adtong miaging bulan ang investigador sa ombudsman base usab sa follow-up sa mga abogado sa mga biktima sa Sendong misulat na gayud ngadto sa Commission on Audit sa Fraud Action Unit didto sa Metro Manila, Quezon City, sentrong buhatan sa CUA nga nagbaod nga kinahanglang ipagawas na nila ang resulta kay nahuman naman. Dugay ra nahuman ang resulta. Katingad-an kaayo. Ngano nga sulod sa 2 ka tuig ang COA dili makapagawas ni ining maong audit report bisan pa man giunsa kini pag-follow up. Ang katabusang follow up nga gipahigayon sa mga abogado sa Call for Justice kinsa niadto gayud sa kauluhan sa buhatan sa COA sa Fraud Action Unit
kung ngano ug sa unsang hinungdan nganong dili nila mapalugwa ang maong audit report, miingon nga under review pagyapon ang maong audit report. Maong pagkakaroon kaming sub-sub kaayo ang follow-up sa mga biktima sa sendong uban sa ilang mga abogado aron sa ingon ni anak mapagawas na kini sa COA. Wala kita masayod sa hinungdan nganong ila gining gitabun-tabunan ug dili gayon mukawas ang maong audit report nga gipahigayon sa mga auditors sa COA sa mga donasyon sa sendong hantod pagkakaron. Kung atong mahinumduman, usa sa gi-apil pagsumbong ni ining maong kasong plunder, mao si Auditor Gulam Sukur, ang internal auditor sa Iligan City ni atong panahon sa sendong, kay mao kini ang gipasanginlan nila ni Rudy Marso ug sa iyang mga kaubang mga konsehalis ni sa kaniay mga opisyal nga kuno mo ilang gipananghuiran sa wa pa nila gamita ang maong donasyon. Subok ay parandungon, auditor pa ang gipanangiran ug nitando kuno mo ning gi-appeal sa kaso. Hangtod magakaroon pending review ug wala mawala ang paglaom sa katawhan nga bugawas gayud ang tinuod ug justisya ni ining tanan. Hangyo lang ta sa mag-follow up kanato kung mahimo tabang lang pudlog follow up bi, no? Fraud Action Unit sa COA sa kauluhan tuan na ang audit report. Pagpalugwa na lang ni adto ug paghatod ni adto sa ombudsman mao ang giulat aron masugda na ang formal nga investigasyon. Mahimo ka mong mutawag ni maong numero sa COA Manila sa Fraud Action Unit 0295109334 o subunato 0295109334. Tabangin follow up bi, no? Care of Miss Karen Rexio. Miss Karen Rexio mao kini ang in charge ni ining maong audit report. Palih-palihog lang tabag follow up aron mabati sa COA Manila nga naay katawhan nga nag-follow up ni ini aron sa ingon ni ana ipagawas nila kini. Wala na tay panahon ato kini ipadayon ugma kini na usab ang imong kauban sa hustisya. Si Ver Kimco. Inyong nabati ang legal information. Uban ni Attorney Ver Kimco. Kay ang kasayuran sa balaod alang sa tanan. Atod kaninyo sa CDP Iligan, Centrist Democratic Party of the Philippines, Iligan District. Panaghiusa alang sa bagong Iligan. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Jocelyn Tuhong, Pharmacist Assistant, nagpuyo sa Wellspring Village, Catalunan, Pequeño, Davao City. Dugay na kong gaan ko sa akong dysmenorrhea. Mura ko ga-labor iligtukar. Ga-cramp o gasakit akong tiil, agig pinindog. Ug irregular pagyud ang akong bowel movement. Na-curious ko sa G-Detox Plus kay daghan gapalit dinhi sa pharmacy. Pag-try na ko, naayog yun akong mga balatian. Dako akong pasalamat sa G-Detox Plus. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy ug sa ubang mga butika. Buntis, beri-beri, sakit sa tuhod ug hubak gamit sa talan Haplosus Oil kay epektibo kini og tan-awa ang imong swerte sa taklob sa 60 ml o 50 ml basin makadaog ka. Na stroke, kabano na imong kalawasan, pas mo sa kusog, magsakit ang tiyan, paggamit dayon sa talan Haplosus Oil ug para sa mga mabdos ug mga bata, available pod ang talang Haplosus Oil 50 ml. Tanawa pod ang taklop, basin magkaswerte mo. Oras sa tatak alas 6:50 sa buntag. RMN Rabil Emboro at Chelsea Chris Kilapato sa Straight to the Point. Okay, sa paparay natin din sa first portion, mga kasama sa ating tulubanon. Straight to the Point. Sigaw ng bayan, karong buntag at padayon ito kagahapon. Sa itong sigaw ng bayan, ang mga kasama ko katuuhan ba ang wikatag nga recorded audio sa social networking site nga conversation nila ni Mr. Melchor Alquizola ag City Councilor Frederick Shaw. Ato paminaw ni kining kagahapon ana to ma-replay ato ang paminaw mga kasama, no? O niya standby mo kay ato sa itong gisundan itong nagtabo nga kuan malampuson by bus operation ang suspect atong usa ka babae
O saka Crisilda Laksi, taga Purok Azucena sa Barangay Mahayahay. Okay, naakaroon diya sa may station number 4. Pabuta ang kalambuan kalabot ini mga kasama. Ato sa babato ni ang pamahayag uban sa kani gimong interview ni Atty. Berkin ko ngadto ni Mr. Melchor Arquisola. RMN exclusive. It's confirmed that the person allegedly accused to have stated this dili po tagutuan unsa ni kakuan Sir Nelson unsa katuloon actually Tony, this is more of karang ni ang personal na mga vindication or personal na condemnation about may kuan ako ang pagkatao sa ako ang ni ang pagpataho sa city government, no? Yes. Right from the start I keep on telling that for those who know me, I am very much loyal to the institution, and then I have to be loyal to the person who give me the opportunity to work with the city government. Yes. And with that, I remain a political animal, you know, maumana akong expertise, that's my cup of tea, and that is also my exposure right from the start. So, there are conversations I've made with some friends, no? With their politician or personal friends, asking me on what is my view with regards to the political turn of events in the city. And I give them an objective point of view. And this happened in a private conversation. And this private conversation has nothing to do, nothing against with someone or especially the mayor, the incumbent mayor who appointed me. Because I just give them an objective point of view as to how to make their decisions while they are doing their job. So, wala man magpasabot nga kung chief of staff ka na mayor yan, so di na ka makigistorya sa uban ng mga konsehal, mga that does not bar me. And in fact, my communication and my engagement with these people in the legislative department is more of official function and not of my own personal capacity. Okay. So, yes, the pagkauman, during the time, there was this of course, the pressure coming from the civil society, and then how are they going to deal with this? I kept on telling them that, well, that the people are demanding their share. If you're going to go against these people, the people now becomes your enemy and no longer may recession. And that is a sound analysis, and that is an objective point of view. I kept on telling them, you know, every day in my life, in my existence in the city government, I play politics. That made me political player. Because I play with the people who are politicians, I work with the department and the career service personnel, and of course the civil society and all others who have different political interests. But I have to keep my loyalty intact to the person who appointed me, and of course to the institution I work with. And I don't think there is something wrong with that. The content of the conversation in itself, even the act of conversing with someone who is working for the city government, there's nothing wrong with. And I just don't know why all that things was taken all against me. Bali, but pasabot, you just take, I mean, this audio is just being taken out of context. I mean, when in fact you are just making a conversation and is relaying what you believe is truthful to the other party. Yes, and I have to do that because I need to be objective at all times. I need not to politicize my function. I need not to politicize my duties and responsibilities because after all, it is not politicians' money, it is people's money who paid me. Okay, but anyway, okay, go ahead. So, I just don't really understand, and one thing is that good that this is the first opportunity my side has been heard. And thank you also for giving us that opportunity to hear your side. I mean, there are things that are internal with us na po sa part ni Mayor Rancia, and there are also things na personal na po with some of my friends, and my friendship to these people should not be taken against me because on and off politics they're all my friends. But it should be, I think I should be judged and condemned according to my performance as a public servant, not according to my affiliation. By the way, sir, go ahead. That is the tough challenge I really wanted to pose for. My side has never been heard. I never given a chance to explain. But now you have this, and I am very much thankful with this opportunity. But one thing is sure, I remain professional.
I remain loyal to the institution, and my loyalty to Rehencia, as it used to have been, will remain intact. And because I keep on telling them that I am very much loyal to what job has been given to me. And I trust this to the single centavo that the city government and the people of Iligan has paid to me. If they are going to take it out of context to serve their personal desires or their political interests or whatever interest that they may have, well, that's their call. I even contemplated on filing a case against these people in violation of course, Data Privacy Act, the Anti-Wiretapping Law, and violation of the Civil Code of the Philippines. But for me, it doesn't help perhaps. I am just waging more enemies rather than friends. So I'll pray for them. No? I hope they understand that they violated my right. And they violated my right, they trampled my dignity as a person, and they did that wrong to me. In But fact, still, keep quiet. So, Karon, it's not confirmed. It's a private conversation. Now, and you confirm that that is your voice. So, Karon nga nasayod ko, din na ko ito sa i-play na audio sa akong level because I know it's a private conversation and recording a private conversation, confirmed na nga private conversation good siya. And then, by the way, sa di ko malimot, who is the other partner nga ginatawag og Fred Xiao? Yeah, just keep it to ourselves. Just keep it to myself. Okay. So, ingon na lang sir. Salamat kayo. By the way, asa na ka sir? Di na mo ko ingon nga, napagyapon ka sa city government ka or are you already out of the service from the city hall? Well, there was this rumors na I just said that Mayor Rehencia executed the termination order for me again sa ako ang services, or that was Friday daw, but last April 24 Friday until about 7 or 8 in the afternoon I was still at the office until these scenarios happened. I was also so sad to know na I was there. Why not talk to me and I should have been accepted gracefully without any grudges at all, because after all, the pleasure of the appointing authority is what determines my existence. Still, I do not receive any formal communication. Be that as it may, I have to take it to that possibility, and of course, I have to face it. And if that's the end of my engagement with the city government, then so be it. Let's look for another professional venture. So wala pa kayo nadawat na yung termination letter or wala po kayo resignation, formal? I do not make my resignation. But you are no longer reporting. What you are no longer reporting? Well, I for the past 3 days, I said I have to cool down all this the heights of emotions and all this confusion. I plan to file a leave of absence in the next succeeding days. But that's no longer material if I have this termination letter. But sir, last question na lang ni. Unsa man yung hinungdan sa bali meaning the parting of ways, meaning kining hitabo karon nga wala ka mo report, you called off, wala pa termination. Is this the reason nga dunay nag-wiretap sa imo dayon taken out of context ni imong gisulti, or there are some other reasons that strain the confidence between you and the mayor? Well, that's one thing that I do not really, or I do not also understand. I think it boils down to what we call political cannibalism, with the various and complex interests working within the circle of the team, and this is what politics after all. You know that. Yes, sir. This is I know. This is what politics after all. The different interests, different parties, different favors asked, and of course you have this kind of person, objective, firm, and of course he knows the craft, so they cannot make their way out of it. So we would rather get rid of this person and for us to pursue whatever interest that we have. And I am also happy with that, because at least with grace and of course with utmost objectivity and professionalism, I was get rid of a very tough position, very tough challenge. Correct. And again, I keep my integrity intact with me. Yes. Okay. That's good about it. Thank you. Salamat kayo, Sir Melchor, no? Mr. Melchor Alcazula. At least we got your side. And the salamat po kayo, attorney, and I hope na kanina this shade of light will also enlighten some other parties.
RMN Exclusive. Ito ang paginabi uban ni Atty. Berkim ko sa Tingog sa Iligan. Programa na to sa auto, no? Uban ni Mr. Melchor Arquesola. Okay, so kato isip paghatag og katin-awon kalabot sa mikatag nga conversation nila sa social networking site. So wala formal pa nga na dawat niya, kuan baka official na siya nga na kuan na tangtang isip chief of staff ni Mayor siya og wa pa sab siya mag-resign. Iya halang file siya og leave of absence, no? Og kadto ato ang gipabati sa katin-awan kay gi-play man ato kagahapon katong iyang recorded audio og sumapa dunay hingalang Fred man si atong gipadinguha gali dinhi nga ma-interview na si Councilor Fred Xiao kalabot usab ni pero siya karon wa niya buhi nga si Fred Xiao ang iyang gikahinabi. Okay, so yan itong ipaklaro nga, it's a private conversation. Okay. So, na tinawa na siguro itong mga kaiksuunan. Kalabot din kay si Councilor Fred Xiao sa karon wala din sa ato ang syudad, wala sa atong nasod. Ang botong na to nga siya sa makahatag sa tinawa. Pero napabati na nato mga kasama o wa sa to sa mga plano nga mo file og kaso nitong nag-upload nitong audio recorded mga kasama. Wa niya ma-mention ba to? Wa say mga plano alang niya to. Tambay sa to gabaga balita diri sa to ag subihan mga kasama. Oras sa tatak alas 7:03 sa buntag. RMN sa Dominican Republic. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Magandang balita para sa mga survivor beneficiaries ng GSIS. Matatanggap niyo na ang inyong survivorship pension kahit kumikita o tumatanggap kayo ng pensyon sa ibang ahensya. Kung natigil ang inyong pensyon noong 2009, matatanggap niyo na ang kabuuang halaga nito dahil retroactive ang bagong polisiya nito. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Contact Center 847-4747 o bumisita din sa GSIS website www.gsis.gov.ph upang malaman ang iba pang reforma tungo sa responsibong serbisyo. Kasama mo. GSIS. Maasahan ang lingkod bayan. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. RMN News Panahon. Mga kasama, lagay muna ng panahon ang binasa na maspa ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Noul. Huling namataan ang naturang sama ng panahon sa layong 1,395 kilometers silangan po ng Surigao del Norte. Taglay nito ang lakas na 100 kph at may pambukso na 130 kph. Mabagal ang pagkilos nito sa bilis ng 6 kph bakanluran ng direksyon. Ngayon at hanggang bukas po ay wala pa naman itong magiging epekto sa buong bansa kaya asahan na ang maliwalas at malinsangan na panahon. Sunrise 5:31 kanina. Sunset naman alas 6:13 mamayang gabi. Buenos dias Pilipinas. Miyerkules po, May 6, 2016 o 2015 at tayo po ay live sa DWSR FM 94.1 Power Radio RMN Daet. Sa Visayas live po tayo sa DYHB AM 747 RMN Bacolod at sa Mindanao live po tayo sa DXMY AM 729 RMN Cotabato. Live online, live din international by WRMN New York USA at sa mga nangungunang RMN stations nationwide. Mga kasama, matapang na sinagod ni pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao ang pahayag ni undefeated American boxer na si Floyd Mayweather na mag-rematch sila sa susunod na taon. Una nang sinabi ni Power Found King na lalaban niya muli si Pacquiao kapag gumaling na ang surgery nito. Sa press conference ni Pacquiao sa Las Vegas, ikinatuwa niya ang pagiging hukas ni Mayweather sa pagkakaroon po ng rematch. Okay naman ako at open naman siya sa rematch at first i-fix ko muna tong sa balikat ko. Sabi ng doktor totally 100%
magaling, basta kailangan ng pahinga mga 4 to 6 months. Ayon sa orthopedic surgeon na si Dr. Neil Elatrasi ng Curland Job Orthopedic Clinic sa Los Angeles, dapat na hindi muna lumaban si Pagman mula 9 na buwan hanggang 1 taon. Paliwanag ng doktor, sakaling maging maayos ang operasyon at rehabilitasyon, maaari nang bumalik ng training si Manny pagkalipas po ng 6 na buwan. Kaugnay nito, dumepensa naman si Pacquiao sa mga nagsasabing pwede siyang makasuhan dahil sa hindi niyang pagsasabi ng totoo tungkol sa kanyang injury. Wala naman tayo na nabubahala dyan kasi wala naman tayong itinatago. Yung explanation siguro, yung mga ano ko na lang magbigay ng explanation doon siguro para malaman ko yung mga legality ng mga nandyan sa papel. Sa pananaw naman ng local boxing analyst na si Atty. Ed Tolentino, walang kasalanan dito si Pagman dahil dapat ang entourage nito ang nakipag-ugnayan sa Nevada Athletic Commission upang sabihin ang kondisyon ng Pinoy boxer. Sa interview ng RMN kay Tolentino, maliit na bagay lamang ito kung tutuusin. Kung sa una pa lang ay pinaalam na nila sa komisyon sa kalagayan po na iniinda ng pambansang kamao. Ang tingin ko nga dito, si Manny ay biktima. Hindi po siya nag-initiate dito. Alam mo, tuloy na ang utak ni Manny sa dami ng kanyang ginagawa eh. So, ito ang trabaho ng kanyang entourage na boss, ganito, hindi pwede, ganito. You fill in the gap dahil si Manny napakarami ng ginagawa. Iyon nung... Samantala sa kabila ng pagkatalo, nagbigay naman si Pagman ng $2.5 million sa Another Joy Foundation, isang non-profit organization sa Las Vegas, Nevada na tumutulong po sa mga batang may sakit. Inaresto na ng National Bureau of Investigation ang itinuturong recruiter ni Mary Jane Veloso na si Maria Cristina Serio. Kasamang hinuli ang live-in partner ni Serio na si Julius Nakanilaw dahil sa mga kaparehong kasong human trafficking at illegal recruitment. Kinuna na ng mugshot ang dalawa at isininalim sa medical check-up bago dalhin sa Justice Department para sa inquest proceedings. Nabatid na hawak na ng NBI ang 10 bagong complainants ng human trafficking laban sa dalawa. Ayon kay NBI Anti-Human Trafficking Division Executive Officer Attorney Bassett Sarim, idinetalye ng mga ito ang umano'y modus kung paano sila pinaniniwala at nirecruit ni Serio. Hindi naman ito pinangalanan ang mga complainant pero isa sa mga ito ay kaanak ng isa sa mga na-recruit ni Serio na nahuli sa Hong Kong sa pagdadala ng mahigit 800